Amen. Hallelujah. Isang malakas pong palakpak at papuri po sa ating Panginoon. Blessed evening po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong mga kapatid online at dito po sa Actual. Ngitian mo naman yung katabi mo. Amen. Yung ngiting hindi yung ngiting may tagumpay. Amen po ba? Salamat po sa bawat isa na naki-join dito po sa online at dito po sa atin sa Actual. At salamat din po sa mga naglaan po ng oras at panahon na sila po'y pumarito sa atin pong bahay-sambahan. Kasama po ng ating Panginoon o ng presensya po ng ating Panginoon. Parang maalala ko, parang last Wednesday of the month na po tayo ngayon. Amen po ba? Tama ba? So, papasok na po tayo sa buwan ng Mayo o ng May. This coming Sunday po. First Sunday of the month of May. Grabe po Grabe po ang paglipas ng araw, oras at panahon. Parang tumatanda na po yata tayo. Amen. O ako lang yata. So anyway, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po dinako ng ating Panginoon at muli tayong pinagkaisa. Ang ating puso, ang ating buhay ay pinagdugtong o pinag-ugnay ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, we are all excited po ba tayo? Excited po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Magsabi naman po ng amen at pumalakpak sa ating Panginoon. So bago po tayo dumako sa ating pinakamahalagang bahagi po o gawain po natin ngayong gabi ay kung meron po kayong Biblia dyan sa inyo sa online na dito po sa atin sa Actual, maaring ito po'y naririnig na po natin na kung tayo po'y humihingi sa ating Panginoon, kumakatok sa pintuan ng kaharian ng Diyos, ay tunay nga na tayo po'y kanyang pagbubuksan. Ngayon kapatid, siya naman po, o ang ating Panginoon man po ang kumakatok sa ating mga puso, sa ating pong buhay, upang ibigay po natin ang the best po para po sa ating Panginoon. Sabi po niya rito sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Amen. Sabi po ng Diyos, humingi kayo, kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Humatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. Ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Diyos, malinaw po sa kanyang salita na kung sino pong kumakatok ay tunay na ang Diyos po magbubukas. Amen po ba? Kaya ngayon po, ang Diyos naman po ang kumakatok sa ating mga puso. Amen. Hayaan po natin siyang pumasok sa ating puso. At kung tayo po'y may hinihingi sa ating Panginoon, tayo po'y kanyang pagbubuksan. Amen po ba? Kaya tayo po nga manalangin ngayong gabi. Idulog po natin sa ating Panginoon ang bawat panalangin na tinihiling po natin sa ating pong Panginoon. Dahil nariyan po siya, amen, na handang makinig, handang makipakinggan ang ating mga panalangin. Amen? Tayo pong lahat ay magpapataas po ng ating mga kamay bilang tanda ng ating paggalang at pagsuko sa ating Panginoon. Even ang ating bibig ay idulog po natin ang ating puso sa ating Panginoon ngayong gabi. O Amang Banal, muli o Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa oras pong ito, Panginoon, na muli mo po kaming pinagtagpo at pinag-ugnay sa bawat isa po sa amin na narito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong mga anak na nakisabay po, Panginoon, online. Lord, patubayan mo kami, samahan mo kami, Panginoon. Simula ng aming gawain, Panginoon, Lord God, simula umpisa hanggang matapos po ito, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, ng iyong presensya, Panginoon, Lord God. Kami po'y kumakatok sa iyong kaharian at alam po namin na ikaw ay aming tatanggapin, Panginoon, at kami po iyong pagbubuksan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord. Dinudulog po namin ang nilalaman ng aming mga puso. Kung ano man po, Panginoon, ang pagkukulang nito, Lord, patawarin mo po kami. Hayaan mo, Diyos, na sa kabuuan po ng aming gawain ngayong gabi ay maranasan po namin ang tunay mong presensya, Panginoon. Maging, O Diyos, ang iyong anak na gagamitin upang maging daloy ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa Kanya. Balutin mo siya ng iyong banal mong dugo. Ng iyong banal mong Espiritu, samahan mo po siya, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga kapatid po namin na narito, O Diyos. Kasama po namin magpupuri sa iyo, makikinig ng iyong salita. At hindi po namin hahayaan, Panginoon, na ito po'y mabaliwala, O Diyos, sa aming pong mga puso. Salamat po.
Ito lamang pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, ibalik ko na po sa ating music team. Amen. Hallelujah. Muli po tayong pumalakpak para sa ating Panginoon. Grabe po, napakabilis talaga ng panahon. Amen po ba? May mga aalis, may mga darating at aalis uli ang April. Magkakaroon naman tayo ng buwan, which is May. Kaya ready na rin ba tayo na i-prepare naman natin na huwag tayong naiiwan kundi lagi tayong sumusunod sa ating Panginoon. Parang seryoso na mukha na mga naririto. Amen. Kaya ngayong gabi po ay alam ko po na ang bawat isa ay dumaan sa isang araw na may pinagdaraanan o malungkot, masaya, pagod sa trabaho. Pero wag natin itong gawing alinlangan or wag natin gawin ito na reason para hindi tayo pumuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya ibigay natin yung buong lakas natin, yung buong puso natin sa ating pag-awit para sa ating Panginoon. Sabay-sabay tayo umawit para sa ating Panginoon. Hallelujah. Pumalakpak po tayo para sa ating Panginoon. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. Difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. Difficult hour, He will crush and devour and bring the power of darkness underneath my feet. My life is in You, Lord, my strength is in You, Lord, my hope is in You, Lord, in You. My life is in You, Lord, my strength is in You, Lord, my hope is in You, Lord, in You is in You. I will praise You with all of my life. I will praise You with all of my strength. Praise You with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in You, my life. My life is in You, Lord, my strength is in You, Lord, my hope is in You, Lord, in You is in You. My life is in You, Lord, my strength
Father God. We praise your name, O Lord. We praise your name. Hallelujah. We thank you, Father God, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, na ginawa mo, Panginoon, sa buhay namin. Magmula noon, ngayon, kahapon, kanina, Panginoon, at sa mga susunod pang mga araw, Father God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong habag, sa iyong pagmamahal, sa kalakasan, Panginoon, na binibigay mo, Panginoon, sa amin. Lord, marami man po kaming pinagdaraanan, Panginoon. Lord, nawawala man po ang aming mga kalakasan sa mga ginagawa naming trabaho araw-araw. But Lord God, you always replenish us, Lord God. You always give back, Lord God, the strength that we need because you are our strength, Lord God. You are our healing, Panginoon, kung kami may mga nararamdaman, Panginoon, physical, Panginoon. And Lord, salamat sa lahat ng ginagawa mo, Father God, because through this season, Father God, or ano man pong aming mga pinagdaraanan, Panginoon, Lord, ikaw ay laging nariyan, ikaw ay laging umaagapay sa amin at hindi ka nakakalimot, Panginoon. Kaya, Lord God, ngayong gabing ito, Father God, gusto ko rin po namin, Panginoon, handugan ng awitin, Father God. At Lord, we pray, Lord God, na matanggap mo, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyo, ang aming pag-awit sa iyo. Salamat, Father God. Come on, church. Idulog natin yung puso natin sa ating Panginoon. Because God knows what's inside our heart right now, what's your desire, what's your petition, what's your prayer for Him. Kung ika'y nanghihina, humingi ka ng kalakasan sa ating Panginoong Diyos. Dahil nariyan lamang siya, handang makinig kung tayo'y lalapit sa Kanya. And this is the time for us to give thanks to Him. So let's sing for our Lord, for Jesus. Give your heart and your voice to Him right now. And as we sing, feel His presence. Feel God's presence. Hallelujah.
dinaranas, Father God. Despite, Father God, ng aming mga pagkukulang, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ay naririyan, Father God. You'll never let us go, Lord God. Instead, Lord God, You're holding us tight, Father God. You'll never let us go. Kami lamang, Panginoon, ang hindi, Panginoon, Lord God, humahawak sa iyo. But Lord, teach us, Lord God. Teach us, Father God, na muli kaming bumalik sa iyo. Teach us, Father God, na muli kaming humawak sa iyo. Na huwag kaming magsawa, Panginoon. Huwag kami, Lord God, matakot, Panginoon. Huwag kaming bumitaw, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na muling buksan, Father God, ang aming mga puso pabalik sa iyo, Father God. Tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, Lord God, na papasukin kang muli sa puso namin, Panginoon. Dahil Ikaw lamang, Panginoon, Lord God, ang nakakakilala sa amin at nakakaalam, Panginoon, ng ikabubuti namin, Father God. Thank you so much, Father God, dahil kahit kailan, Panginoon, na hindi ka nagkulang, hindi ka nagpabaya sa amin, Panginoon. And You're always reminding us, Father God, to stand firm to You, Lord God. Na hindi namin dapat hayaan ang aming mga pananampalataya na manghihilamig, na manghina. Because, Father God, You're always reminding us by Your Holy Spirit na kami lumapit pabalik sa Iyo. Huwag kaming matakot lumapit sa Iyo. Huwag kaming magsawa. Huwag kaming mapagod maglingkod sa Iyo. Come on, church. Bigay mo yung puso mo sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much, Father God. Hallelujah. Let's sing hallelujah. Hallelujah.
Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pag-awit na ito, Panginoon, para sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Lord, teach us, Father God, to offer also ourselves and our lives, Father God, to you, Father God, to you alone, Father God. Because you are the only God that we have in our lives. You are the only Alpha and Omega, Father. You are the only King of Kings, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay namin. At lahat, Panginoon, ng aming pagdakila, lahat ng aming pagpapuri, Panginoon, pasasalamat at parangal ay para sa iyo lamang, Panginoon. Because yours is the kingdom, the glory, the honor, and the adoration, Father God. We love you. We thank you so much, Father God. At lahat ng anak ng Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga pong palakpakan po natin ng malakas na palakpak pong papuri po sa ating Panginoon. Yan. Sarami pong salamat sa mga pumalakpak. Yan, yung mga tumaas ng mga kamay para palakpakan po ang ating Panginoon. Yan po, welcome po muli sa ating po mga kapatid online. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kung saan man po kayo dako ng bansa naroon. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang po naaabot po ng ating pong live streaming. Blessed Wednesday po sa inyong lahat. So, yan po, ready na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sabi mo sa katabi mo, I'm always ready. Amen. Always po tayo dapat ready. Amen po ba? So, dyan po sa atin po dyan si Pastor, dyan sa Canada. Good morning po sa inyo dyan. Pastor Desilyn, magandang umaga po. Yan. At ready na po ba? Amen. Hindi pa? So, mukhang dami natin ngayon Amen. Glory to God. Amen. Yan yung nagagawa ng follow-up. Amen. Amen. Kung wala nagpa-follow up, walang pupunta. Amen. Ganun po. Yun ang mga nag-i-invite. Thank you po sa mga nag-invite. Amen. So, yan po. Ready na po ba si Pastor? Sige po, muli po nating palakpakan ng ating Panginoon sa buhay po ng ating Pastor. Ay manalangin tayo po tumayo and mag-pray. Heavenly Father, salamat muli o Diyos sa pagkakataon nito. Isang pambihirang pagkakataon na pinagkalooban mo kami ng kalakasan at kalusugan. Alinsunod po sa inyong salita na patuloy ka namin pakaibigin, mahalin, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, narito po kami na iyong pong mga anak. Nagkatipon sa lugar nito, online and actual. Lord, dalayan ko po Panginoon, be with us tonight sa kung paano mo kami sinamahan sa pagpupuri, ganoon din po Lord sa pagbabahagi ng inyong banal na salita. Gamitin mo po ako, ikaw po ang marinig, ikaw po ang makita, maihayag po ang kapahayagan, kapangyarihan po ng inyong banal na salita sapagkat ito ay pagkain ng aming pong spirito at kaluluwa, papatatag, nagpapatibay, nagpapalago, Panginoon, nagpapatalim at nagpapatalino sa aming pong mga buhay. Lahat po ng mga
kapatiran na nag-alaan ng kanila pong panahon. I pray, Lord, na i-reveal mo po, ihayag itong inyo pong mensahe sa kanila pong mga buhay po, Panginoon. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa lahat ng mga nasa simbahan, Lord, ang inyo pong kagandahang loob at kabutihan at kaharian ay mapasa kanila, Panginoon. Salamat po, God. In Jesus we pray. Amen. Palapang po natin si Lord. To God be the glory. Thank you, Lord. Sige po, pwede na tayong maupo. Ayan, blessed Sunday po, blessed Wednesday po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon na tayo po ay sama-sama muli sa ating pong midweek service. Sino po excited makinig ng Word of God? Taas yung kamay. Praise the Lord. So sa lahat po ng mga excited na makinig po ng Word ni Lord, ayos ko lang yung aking maingay yung aking video. Ayan, praise the Lord. Sorry po. So, amen. So, salamat po sa inyo po mga buhay, lahat ng mga kapatid natin na nasa church at sa mga kapatid po natin sa online. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. At the middle of this week, we are gathered po para i-praise si Lord, para maghandog po ng ating buhay at higit sa lahat makinig po ng kanyang banal na salita. Amen. So itong isi-share ko po sa inyo ngayon, ito po isang paalala na minsan isasantabi, minsan nakakalimutan. Minsan maraming na-stuck po dito, marami pong hindi nagagawa ito. Ito po ay magbibigay sa atin ng inspirasyon at instruction naway maging impeccable din po ang ating pong buhay o pamumuhay at ang ating pong buhay sa ating pong kapwa. Amen po ba? Sino po ang gustong maging inspirasyon and influential ang kanya pong buhay sa kanya pong kapwa? Pakitaas po yung kamay ko sinong gusto ng ganon. Praise the Lord. So ako rin naman po, gusto ko ng ganong buhay. Yung life ko po ay isang inspirasyon. Amen. Pakisabi sa katabi, hindi expiration. Kundi isang inspirasyon. Ang buhay ko po ay isang maging influential, good influence sa iba. Buhay ko po ay isang patutuo ng isang buhay na binago at binuo po, niligtas ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang topic natin, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen. Sino po sa inyo ang minsan dumating ka sa punto na parang ayaw mo nang gumawa ng tama, gumawa ng mabuti, gumawa ng maayos, ayaw mo nang gawin yung mga bagay na alam mong ayos, mabuti. Dumating ka na sa punto na parang tama na yung nagawa ko, parang sobra na. Dumating na ba kayo sa puntong mga ganon? Amen. Itong mensahe po nito ay napakagandang mensahe. Nung inaaral ko ito, noon-noon pa, sinishare ko noon-noon pa, sabi ko sana maintindihan ng lahat ng mga mananampalataya because this is you and my advantage na mai-reveal ito sa atin. Kasi sa totoo lang, na parang repetition preaching ito na tinatawag, pa ulit-ulit siyang pinapaalala sa atin. Kaya nga suddenly, the title become a command na huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Mabuti ba na kayo ay nakakonect ngayon online? Mabuti ba na kayo ngayon ay nasa church? Mabuti ba na kayo nag-invite? Mabuti ba na nilalaan nyo ang inyong pong panahon sa pagpupuri sa Panginoon? And then, therefore, you can testify, yes, at least nagagawa ko yung mabuti. At itong mabuting ginagawa ko, kailangan pagbubutihin ko pa. Amen po. Kasi pag pinagbubuti mo yung paggawa sa mabuti, hindi ka darating sa point na nagsasawa ka. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Naunawaan po natin lahat mga kapatid. Marami po mga tao ngayon, because of influence ng sanlibutan, because of gawain ng kaaway, dahil sa mga tao din na ginamit, nilayo ang kanila pong buhay, suddenly ang kanila pong buhay, amen, wala nang gana. Amen. So, delikado po kapag nawalan tayo ng gana na gawin yung pinapagawa po ng Diyos. Sa ating po introduction, sa Efeso chapter 2 verse 10, Tagalog po ito, sabi po, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos,
Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Dumaan lang yan sa nanay at tatay niya, pero nilalang yan ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, dapat malinaw, ano? Pangalawa, sabi po dito, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Amen po ba? Siguro pag titingnan mo yung katabi mo, parang, uy, kamukha siya ni ano, may mga kamukha siyang artista. Amen po ba? Uy, may kamukha siyang kapatiran. Uy, may kamukha siyang kaibigan ko. Pero even the thoughts, I want you to go back to original thoughts. The thoughts of God, na ang Diyos ang naglalang sa atin at nilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kumbaga, kung wala si Kristo, hindi tayo nalikha. And second part, sa pamamagitan niya tayo nilikha. Kaya kung gusto natin ng maayos na buhay, matagumpay na buhay, kailangan siya yung ating picture, siya yung ating model, siya yung ating pong pina-follow, siya po yung ating sinusundan at ipamuhay ang kanyang ipinamuhay. Sapagkat sabi niya, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Pag meron ka pong revelation na nilalang ka ng Diyos, nilikha ka sa pamamagitan ni Kristo Jesus, then suddenly the conclusion comes na tayo po ay meron pong mission. Ang mission po natin, iukol natin ang ating buong buhay, buong pagkatao sa paggawa ng mabuti. Sino sa inyo ang ganito? Sawa na akong gumawa ng mabuti. Masama naman. Meron ba sa inyong ganon? Wala, no? Parang inaabuso yata ang aking kabutihan. Titigil na akong gumawa ng kabutihan sa kanila. Parang wala naman nangyayari. Meron bang nangyari sa inyo ng ganon? Or parang puro na lang mabuti ang ginagawa ko. Ang iba naman, puro naman masama. Parang sali na lang ako doon sa mas maraming gumagawa ng masama. Dumarating ba kayo sa punto? So, tingnan niyo po, marami pong mga tao, even sa Old Testament, sa New Testament, nakakalimutan nila yung pinanggalingan nila. Nakakalimutan nila yung purpose nila sa buhay. Nakakalimutan nila yung disenyo ng Diyos sa kanila. Ngayon, kapag halimbawa, hindi ka na gumagawa ng mabuti, ang tawag ko dyan, na-stuck tayo. Ibig sabihin, parang huminto. Amen. Sabi mo, hindi naman ako gumagawa ng mabuti, hindi na ako gumagawa ng masama. Pero the moment na na-stuck tayo, it is also a sin eh. Alam mo yung mabuti, pero hindi mo siya ginagawa. Hindi ka mang ang rason mo, at least hindi ako gumagawa ng masama. So, kung nilikha tayo para gumawa ng mabuti at hindi natin gawin, sabi sa Bible, alam mo yung tama, hindi natin ginagawa, doon nagkakaroon tayo ng kakulangan sa Diyos. Pangalawa po, makikita po natin, amen, na kapag alam mo na Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, nilikha ka, nilalang ka ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pero ang ginagawa natin masama, so way beyond na-stuck ka, ang tawag doon, nag-malfunction tayo. Amen po, nag-malfunction. Amen. So ngayon, tingnan natin, ako ba na-stuck o nag-malfunction? Amen. Sino sa inyo ang mahilig sa SM? Ba, na-stuck saka malfunction, di ba? So, na-stuck saka nag-malfunction. Maraming pong mga tao ganun eh. Ang tagal-tagal na dito, tapos yung ginagawa, hindi na naayon dun sa pinapagawa ng Diyos na sa kanyang naglikha. Sabi po, iyan ang layunin ng pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Yung layunin ng Diyos sa atin nung una pa man, amen, yung buhay nito, talagang wala ni isang component dito para gumawa ito ng masama ang buhay nito. Sapagkat ito'y mula sa Panginoon. Ito'y mula sa Diyos. Walang nilikha ang Diyos na tao na masama o itulak sa kasamaan. Kundi sadyang ang tao, ginamit niya ang kanya pong free will. Amen po ba? Free will. Para gawin ang kanyang kagustuhan, hindi ang layunin at kalooban ng Diyos. Kaya gusto ko pong i-encourage po ang bawat isa. Ikaw at ako, marami tayong pwedeng magawa na mabuti o magtanim ng kabutihan. Tutulungan tayo ng Panginoon para, alam nyo, nung minimeditate ko itong verse nito,
before the supporting verse, nakita ko, sabi ko, nung nilikha tayo ng Panginoon na mabuti at pinuno niya tayo ng kabutihan, ang layunin niya suddenly gumawa ng kabutihan. Ibig sabihin, lahat ng provision nilagay niya sa ating katawan para ituloy yung layunin at mission natin. Hindi yan pinagkait ng Diyos sa buhay mo natin. Kaya sabi ko, pag nag-isip ka na nag-isip, pag dinesire mo gumawa ng mabuti, isusustain ka, isusupply ka pa, tuloy-tuloy po ng Diyos. Are you with me po mga kapatid? Isusupport ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos because hindi pwedeng hindi i-sustain, i-supply, i-support ng Diyos yung layunin niya. Hindi pwede. Talagang andyan po ang supply, ang provision, ang protection ng Panginoon. Simula nung natutunan ko po itong isang verse nito, within this part, pag ginawa po natin yung layunin ng Diyos, nag-glorify ang Diyos sa gawain natin. Amen po ba? Pag hindi tayo na-stuck, hindi tayo nag-malfunction, amen? Ibig sabihin po, nagpa-function tayo according to God's will, according to God's design, nalulugod ang Diyos. Napaparangalan ang Diyos. Maraming nakakatamasa or nakakaranas ng ating kabutihang gawa. At sabi sa Bible, merong pagpapala. Amen po? Merong balik, merong reward, merong inihanda ang Diyos doon sa mga taong gumagawa sa kanyang kalooban. Iuna po, dito sa key verses natin, despite ganyan yung pinaka-picture, nilikha ang tao ayon sa wangis, larawan ng Diyos para mamahala at magmahal sa kanyang kapwa, para tumulong sa kanyang kapwa, ang tao talagang na-disrupt dahil sa kasalanan. Pero napakabuti ng Diyos, nili na uli ng New Testament, na uli, despite ang tao nagkakasala, despite ang tao gumagawa ng masama, nireveal sa Bible, itong Ephesians chapter 2 verse 10, na tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, para niredeem tayo ng Panginoon, para ibalik tayo doon sa plano at disenyo ng Panginoon. Yun yung purpose po ng Diyos. Yung unang bayan ng Diyos, pag sinabing bayan ng Diyos, yung bayang Israel, na kanyang iniligtas doon sa Ehipto, na lahi ni Jacob, na kung saan ito po ang kanilang naging kalagayan. Jeremias chapter 4 verse 22, at sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan, hindi nila ako nakikilala. Tingnan niyo, parang ganito. Yung claim ni Lord, yes, bayan ko ito eh. Itinaya ako dito ang aking sarili. Ako ang naglikha sa kanila. Hinango ko sila sa sumpa at sala. Tinulungan silang makalaya dun sa slavery. Pero ano po ang nangyari? Sabi ng Panginoon, napakahangal ng aking bayan. Alam nyo, ito yung pag nag-malfunction ng isang tao, nagiging hangal. Sorry po sa term, pero yan po ang katotohanan. Pag hindi po nag-function according to God's design, amen, because of foolishness, because of lack of relationship, sabi niya, hindi nila ako nakikilala. Yun. So meaning to say, pag namuhay ka na hindi ayon sa naglikha sa iyo, pag namuhay ka na hindi sumusunod doon sa nais ng modelo ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi nila ako nakikilala. Ibig sabihin itong napakahangal ng aking bayan, yung kanilang desisyon, yung kanilang desire na hindi ayon sa design ng Diyos, yun po ang kanilang ipinapamuhay. At dahil nakasanayan na nila, wala na sila ng relasyon sa Panginoon. Kaya in the time come, hindi na nila kilala ang Diyos. Dumating na ba kayo sa punto ng ganito? Dahil nagpabaya tayo na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Parang sabi niyo, hindi ko na kilala ang Diyos. Kamag-alala, kahit dumating ka sa puntong ganyan, kilala ka pa rin ng Diyos. Kaya lang, sabi ng Diyos,
kilala ko ang aking bayan, kaya lang napakahangal nila dahil wala silang ugnayan at relasyon sa akin. Amen. Pag sinabing walang ugnayan at relasyon, hindi ka sumusunod sa Kanya. Hindi ka namumuhay na close kayong dalawa. Yan pa ibig sabihin. Kasi pag, like say for example, kapag yung karelasyon mo, yun yung magdadala ng impact sa ki-influence sa buhay mo. Nasusunod niyo mga kapatid? Bawa, kung ang karelasyon mo palamura, bukas-bukas magmumura ka din eh. Makalawa, magmumura ka din eh. Kung ang karelasyon mo mainitin yung ulo, bukas-bukas kukulo ka. Hindi ka din, di ba? Kukulo. Mga ganun. Kung ang karelasyon mo walang relasyon sa Diyos, bukas backslider ka na. Nasusunod po ba mga kapatid? Amen. Bakit ko binabanggit po yan? Sapagkat minsan gumagawa tayo ng desisyon na hindi ayon sa design ng Panginoon. Nagmamalfunction. At believe it or not, pag nag-decide ka na not according to God's design, once you direct your heart and not according to the Lord's direction, yun, darating ka sa puntong parang hindi mo nakilala ang Panginoon. Sabi po, tulad nila yung mga batang wala pang pangunawa. Grabe kitang-kita nila yung himala ng Panginoon. Pero bakit sabi sa Bible, tulad nila yung parang mga bata na walang pangunawa? Kumbaga, nadimlan ng kanilang isip. Hindi na nila alam ang tama. Pero balikan natin yung tama. Alam niyo kung ano yung pinakatama? Kahit ang dami nating tama sa buhay dahil sa mga mali nating ginagawa. I know you get my point. Tama, yung dami. Dami nating saksak ng kaaway because there time we shrink back, we slept back. Dami nating tama ng saksak at pana ng kaaway. But always remember po mga kapatid, magkaroon tayo ng kaunawaan. Kasi sinasabi ni Lord, para sila mga bata na walang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama. Grabe. Sino sa inyo sanay sa paggawa ng masama? Dati yon. Para bagang wala nang takot gumawa ng masama. Hindi na pinag-iisipan pag gumawa ng masama. Sino sa inyo parang kahirap gumawa ng mabuti. Pagdating ng masama at kasamaan, parang napakadaling maghasik ng lagim at kasamaan. Bakit pagdating sa nabubuting gawain tila baka kailangan pa akong i-push. Kailangan pa akong hilahin para gawin, no? Alam niyo po, with wisdom and understanding, huwag po natin tularan itong unang bayan ng Diyos na napakahangal. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Aray ko po. Ganyan tayo dati, nung tayo po mga namumuhay sa lumang sarili natin. Ganyan tayo dati nung wala pa ang Word of God sa buhay natin. Ganyan po tayo dati nung wala pang pastol na nagpapastol sa atin. Ganyan tayo dati nang wala pang nagpipreach sa atin ng magandang balita. Pero ang problema ganito, bakit ang tagal na natin nakikinig, tila baga kasama tayo dito sa bayang hangal. Sabi na Lord, bayang ko naman, pero hangal nga lang. Hindi nila ako kinikilala, wala silang pagsunod sa akin, para silang mga bata. Mas marami silang nagagawang masama, pero bigo sila sa paggawa ng mabuti. Aming nagkiklaim ngayon in their spiritual religiosity, they claim to this. Pero pag susumahin mo, mas marami ang nagagawa nila na masama kumpara sa nagagawa ng mabuti. Or, banggitin ko sa inyo, ito yung pinakamalala. Alam mo yung mabuti, pero hindi mo ginagawa. Yun yung masaklap. Yun yung masakit, ano? Alam mo yung mabuti, pero hindi mo ginagawa. Pero alam mo namang mabuti, masama pa rin ang ginagawa. Mas masaklap yun. So yan po ang naging unang bayan ng Diyos. Alam niyo kung bakit ako nag-quote ng isang verse nito? Kasi merong revelation dito ang Diyos at tila sinasabi ng Panginoon, hindi ito ang design ko sa bayan ko eh. Hindi ito ang design ko sa buhay niyo. Hindi. Kasi ang picture nung una, disrupted.
Ang picture ng mga una, malfunction. Pero ngayon, ito ang ginawa po ng Panginoon. Pwede mo palapan po natin si Lord na gumawa para tayo po ma-restore. Praise the Lord. So kung napansin niyo po yan, that is the book of Jeremiah chapter 4 verse 22, yung unang bayan ng Diyos, yung bayang Israel. Yung mga Jew. Ngayon po, sa bayan ng Diyos, pag ikaw tinanggap mo na si Lord bilang hari, Panginoon at tagapagligtas, amen? At pinili mong mamuhay sa kaharian ng langit at hinayaan mong maghari siya sa buhay mo, ikaw ngayon ay bilang isang bayang banal na ng Diyos. Amen po? Bayang banal. Paano po nangyari ito? Nung niredeem po ng Panginoon, hindi lang ang bayang Israel, hindi lang yung mga Jew, kasama dito ang mga Gentiles. Eh sabi dito sa Tito chapter 2 verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Pwede bang palaman po natin si Lord? Amen, praise the Lord. Bago ka pa magdi-decide ngayon na kailangan kong gumawa ng mabuti o babalik sa kabutihan, tandaan niyo po, without the acknowledgement na si Lord pala, bago ka makagawa niyan, alam niyo yung power ng paggawa natin ng mabuti na tuloy-tuloy na talagang nag-glorify ang Diyos. Always acknowledge, Lord, inihandog mo ang inyong sarili. Pinalaya mo na ako sa lahat ng kasamaan. Amen? Nilinis mo na ako. At ano ako ngayon? Ako isang bayang masigasig sa paggawa ng mabuti. Pag sinabing masigasig, hindi kailangan utusan. Hindi kailangan bayaran. Hindi kailangan suhulan. Hindi kailangan itulak. Tama po ba? Amen. Talagang ano na sa atin, nature na natin yan na gumawa ng mabuti. Because that is who we are originally. Pwede bang palapan po natin si Lord? Amen. So, tayo, sabihin natin, tayo ngayon, na lahat na nakikinig, even the church na mga ilang mga kapatid natin yun na nasa midweek service o yung iba nasa online. Dapat tayo isang bayan. We are one common. May pagkakaisa at tayo magkaisa lahat na gumawa ng mabuti. Amen po ba? Kumbaga, kung ang mission ng bayan ng Diyos gumawa ng mabuti, suddenly, ang bayan ng Panginoon magiging influential. Magiging impeccable and then influential sa iba. Kasi ang gusto ng Panginoon na ang lumaganap sa mundo ay kabutihan. Gusto ng Panginoon ang lumaganap sa sanlibutan ay kabutihan, hindi kasamaan. Amen. Hindi tayo kampo ng kasamaan. Amen po. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay bayan ng Diyos na nilagay niya dito sa lupa. Amen? Para magtanim, maghasik ng kabutihan sa ating kapwa. Are you with me po mga kapatid? Amen. So, this is the end of the context kung titingnan natin kung bakit kinukumad ng Bible, ako na'y bayan ng Diyos, kaya ilalaan ko ang aking sarili sa paggawa ng mabuti at ang term doon dapat masigasig. Masigasig. Amen. Walang reklamo, di na nag-iisip kung ano-ano. Amen po ba? Nagpa-function agad. Are you with me? Nalala ko noon, meron kaming makina noon na ginagamit namin sa fish pan. Ang tawag namin noon, compressor. So one time, nag-alaga kami ng mga isda sa fish pan. So, bangus, sugpo, alimango, hipon, gano'n. One day, lumutang yung mga alaga namin kasi nawala ng oxygen. Ngayon, yung tatay ko at ako, dali-dali kaming pinaandar namin yung compressor. Malaking compressor siya. Kailangan dalawa yung mag-ikot. Tapos nung umandar na, biglang bumuga yung hangin. Tapos yung mga alaga naming doon sa fish pan,
nagkaroon ng oxygen. Alam niyo po, yung mabubuting gawa natin, simply is just like an oxygen that gives inspiration, that gives direction, that gives joy sa iba. Amen po ba? O nabubuhayan sila or nakakahinga sila. Palapan po natin si Lord. Amen. Amen. Yung compressor na yon, isa lang yon. But it helps hundreds, thousands, or 100,000s of what you call that? Living mammals? mga buhay doon na nilagay namin sa fish pan. No wonder yung buhay mo. Ilan na po ba yung nabubuhay sa buhay mo? Or ilan na po ba yung nasalvage ng buhay mo? Nasalvage. Because hindi ka nag-function eh. Or maybe, ang salita ng Diyos nasa sayo. Pero hindi mo siya ginagamit. Kaya walang nangyayari sa paligid mo. It's about time bilang bayan ng Diyos. Para tayo yung compressor na yun. Bilang bayan ng Diyos. It's time for us na gawin natin ang layunin at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? So pag ginawa mo yan, maraming maliliwanagan, maraming makakahinga, maraming sasaya, maraming sisigla, maraming babalik sa Diyos. At sabi sa Bible, maraming magpapasalamat sa ating Ama sa Langit. Dahil ano? Dahil sa kabutihang inyo pong ginawa. Amen po ba? Pagdating po dito sa, okay, before I go on, to God be the glory, so ito na yung picture. Ang design ng Diyos, tayo na ngayon ay bayang nilikha ng Diyos na masigasig sa paggawa ng mabuti. Bayang merong relasyon sa Panginoon, kilala siya. Amen? Bayang lumalago, hindi na siya bata. At bayang hindi bigo sa paggawa ng mabuti. Kasi yung bayan nyo sa una, ang pinoprofess ng Lord na sila ay mga hangal, sila ay walang pagkakilala sa akin, sila ay tulad ng mga batang walang pangunawa. At ang masaklap doon, sanay sila sa paggawa ng masama, pero bigo sa paggawa ng mabuti. Tayo po, all those negative, pinalitan ng Panginoon nung inihandog niya ang kanyang sarili. Alam niyo, dalawang bagay na inihandog ng Lord ng kanyang sarili. Amen. Isang sakripisyo at serbisyo. He served first before His sacrifice. Nag-serve siya sa loob ng ilang taon, like let's say, 3 years sa kanyang mga disciples to model, to set an example. And at the end of His time, sa kanyang sacrifice, nagpapako siya sa krus. At ang purpose doon, ma-restore tayo bilang maging bayan niya. Ikaw at ako, kasi hindi naman tayo Joy. Tayo po mga hintil. Kaya tayo na ngayon ay naging isang bayan ng Diyos. Sino po ang masaya na ikaw na ngayon ay bayan ng Diyos? O tayo? Amen. Kaya nga, pag sa church, pag may nagmamalfunction, problema talaga. Are you with me po mga kapatid? Kaya tayo po, tulungan natin ang bawat isa na mag-function. Tulungan natin ang bawat isa na na-infect na maging effective. Tulungan natin yung bawat isa na nag-malfunction na mag-function. At bilang bayan ng Diyos, dahil tayo po naiugnay sa Panginoon at kanya pong bayan, ramdam at halata natin ang bawat isa kung may pinagdadaanan. Kaya sa Roma chapter 12, 13 verse 12b, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Ngayon po, let me encourage everyone, kung once you recap, once you remember, grabe, nung nakarang araw, kahapon, ang dami kong mga masasamang nagawa. Sabi sa Bible, layuan na natin. Sabi sa Bible, talikuran na natin. At simula ngayong gabi, italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Pwede bang palapan po natin si Lord? Sa Matthew chapter 6 verse 1, pakaingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyong mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit.
So, bantayan natin yung sarili natin. Pakaingatan natin. Baka minsan, ang understanding natin, gagawa ko na mabuti kasi andyan si pastor. Gagawa ko na mabuti kasi andyan yung nililigawan ko. Gagawa ko ng mabuti kasi may nakakakita. Amen. So, ang sabi sa Bible, pakaingatan ninyong hindi pakitang tao lamang paggawa ninyong mabuti. Kailangan bukal sa puso. Kailangan merong pangunawa. Amen po ba? Kasi kapag kapakitang tao ang paggawa natin ng mabuti, wala tayong matatamong gantimpala. Alam nyo, ganito, kung bakit merong gantimpala, kasi principle to promises to ng Panginoon. Pagkalikha sa atin. Pag nilikha ka ng Lord ng ganito at namuhay ka ng ganyan, kamukha ng pagkalikha sa'yo, laging merong promise of favor. Laging merong promise of expansion. Laging may promise of blessing. Laging may promise of provision. Laging may promise of protection. Always merong promise of promotion. Palapan po natin ng Panginoon. Amen. So, ang encouragement dito, huwag mo hayaan na mawala yun. Amen? Sa inyo pong buhay. Kaya sa 1 John chapter 1 verse 11b, ang tularan mo ay ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos, at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Minsan kilala mo ang Diyos kahapon, pero minsan nakalimutan mo na andyan siya. Nakikita ka niya. Minsan nakalimutan natin na ang Diyos na hawak niya buhay mo. Minsan nakalimutan natin na ang Diyos, dinig na dinig ang sinasabi mo. Kaya minsan, there are certain hours or minutes or days sa buhay natin, nakakalimutan natin na andyan ang Diyos. Kaya sabi sa Bible, lahat daw po na gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. In the context, sa kanya pong tahanan, sa kanya pong bahay. Amen po ba? Ang context nito, believers. Ang context nito, mananampalataya. Kasi maraming mga nagko-confess, nagpro-profess that they are believers, pero nakikita po sa kanilang mga gawa. Amen po ba? Kaya 3 points. Number 1, gamitin natin ang ating pera ng budong ito para sa paggawa ng kabutihan. Gamitin natin. Basta wala akong pera, paano yan? You misuse the ability of God. Kaya kung bakit niya ngayon, wala noon. Amen po ba? Hindi naman umakyat lahat ng pera sa langit. Yan dito pa rin sa lupa. Kasi dito kailangan niya sa lupa. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pera not for pleasure. Ang pera is magagamit natin yan mamamaximize natin yan sa management, sa leadership, sa life, sa business, sa family, sa advancement ng kaharian ng Diyos, at higit sa lahat sa kabutihan. Kabutihang gawa natin sa ating kapwa. Ano po ulit? Gamitin natin ang pera ng budong ito para sa paggawa ng kabutihan. Let's sit for example, minsan di ba, pag nagkakaroon tayo ng pananalapi, parang yes, may pambili na naman ako ng damit sa Shopee, sa Lazada. Tapos dumami ang pera mo, pati dito sa amin, bumibili ka, yes, pambili na ako sa Amazon, grabe. Inisip mo na lang yung sa sarili mo, hindi mo alam na yung pagpapala na meron sa'yo, meron niyang mission, meron niyang assignment, to the extent, papunta sa iyong kapwa. Amen po ba? Nasusundan po ba mga kapatid? Lucas chapter 16 verse 9, sabi po, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa. Hindi sa paggawa ng mabuti sa inyong sarili, sa inyong kapwa. Kasi pag gumawa ka ng kabutihan sa inyong kapwa, ay nadulutan mo rin ng kabutihan ng iyong sarili. Napakalino, Gamitin natin ang salapi, ang pera, ang ginto, ang silver, ang gold ng sanlibutan ito, unang mundong ito, para saan doon natin i-invest. Kaya kapag milyonaryo ka, na wala ka pa ng foundation for good, amen po ba? Hangal, sabi sa Bible. Naalala niyo yung isang mayaman, sabi sa Bible? Hindi naman lahat ng mayaman hangal. The mere fact, merong ang naghihirap, kaya nahangal siya ng kanyang desisyon. Itong mayaman na ito, sabi niya, pero isang mayaman na umaani ng sagana ang kanyang bukirin. Dahil sa dami ng ani, sabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako kukulangin sa buhay.
Sabi niya, alam ko na, magpapagawa pa ako ng malaking bodega. Doon ko iimbak ang aking ani. At sabi niya, matutulog na lang ako, kakain, magsasaya. Sabi, hindi na ako kukulangin. Sobra-sobra, sapat-sapat, hindi lang sapat-sapat, sobra-sobra pa sa aking buhay. Matutulog na lang ako, magsasaya. Pero sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, kukunin na ang iyong buhay. Sino ang makikinabang ng iyong pinampaguran? Kaya hangal po ang mga nag-iimpok ng kayamanan para sa kanilang sarili. Do not save money for yourself. Save money, sabi sa Bible, para sa paggawa ng kabutihan. Magiging impeccable, influential lang ang salapi na meron sa iyo kapag ginamit mo para sa kabutihan. Are you with me po mga kapatid? Amen. Yan ang purpose kung bakit yung yaman hindi umakyat sa langit, andito sa atin. At kung bakit, alam niyo po, once upon a time, nabating sa punto ding, blessed din ako ng Panginoon when it comes to finances. Not just faith, but also finances. Amen. Nakita ko, sabi ko, ang gamit po nito, tingnan nyo. Example ko lang. Sino sa inyo masaya pag nagsha-shopping? Taas yung kamay. Parang ayaw nyo magtaas ng kamay na masayang mag-shopping. Papanggap pa kayo, masayang mag-shopping. Are you with me po mga kapatid? Ang iba parang walang pang-shopping kaya malungkot. Mga ganun, ha? Kaya ayaw magtaas. Hindi ako binigyan ni bakit ko ng pang-shopping. Kaya malungkot eh. Pero pag nag-shop, what about ako? Dumating ako. Sige, sama ko si Alta, si Ira, sama ko si Mark. Shopping tayo ng sa isip. Tapos, sagot ko. Ay, sige, tara, shopping tayo. Tapos bibigyan ko ng tagi-1,000 yung dalawa. Okay, yung 500 yung kalahati niyan para sa'yo. Tapos yung kalahati, pang tulong mo sa kapwa mo. Eh di ngayon si Mark, hindi naman alam ni pastor eh. Tama? Pera binigay niya. Bibiling ko yung gusto ko. Inuubos niya 1,000. Binili niya ng paborito niyang damit. Masaya. Yes, may bago na naman ako next Sunday. Tapos ang problema, pang 1 linggo lang yung saya niya. Kasi next Sunday, maghahanap na naman siya ng damit. Sana may magbigay na naman sa akin para may bago akong damit, para masaya ako. Nakasalala yung kaligayahan mo sa nagbigay sa'yo. Ang ginawa naman ni Ira, sabi niya, sige, yung binigay ni pastor sa akin na 1,000, ang gagawin ko nito, itutulong ko ang 10% sa aking kapwa. Pero yung 90%, ibibili ko ng pagkain. Talagang kakain ako sa buffet. Papakabusog ako. Talagang, narinig ko kasi, yung buffet dito sa merong 900. 5 oras ako mag-i-stay, pwede. Napakabusog siya. Ayun. Kinabukasan, gutom na siya uli. Pang isang araw lang yung kanyang kaligayahan. Si Alta, nakuha, sabi niya, 1,000 to. Okay, ang gagawin ko nito, total, may damit pa naman ako. Di naman ako nagugutom. Pero kailangan ko nga ng bagong damit eh. Ako nagugutom. Sige, itatanim ko to. Itutulong ko to sa mga mahihirap. Magtatanim ako sa church nito. Binigyan ako ni pastor ng pang-shopping eh. May tithes ito na 10, 100 sa 1,000. Tapos may 900 na matitira. Itutulong ko ito. Tatanim ko ito sa mga nangangailangan. Amen. Sa palagay nyo, sa tatlo, sino ang pinakamasaya? Yung sumunod sa prinsipyo ng Diyos, hindi sa pleasure ng puso niya. Palakpan po natin si Lord, to God be the glory. Are you with me po mga kapatid? Amen. Kasi yung sumunod sa precept, sa purpose ng Lord na binigyan, yun ang mag-aani ng maraming kagalakan.
Yun ang sumunod ng tunay sa kalooban ng Diyos. Ginamit niya ang salapi o ang kayamanan na ipinagkatiwala sa kanyang kamay para sa kawang gawa, sa kabutihang gawa. Kaya sabi sa Bible, sabi po, upang kung maubos na iyon, tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Can you imagine that? Amen? Nabasa niyo ba sa Bible yung isang mayaman na nagkait kay Lazaro? Nabasa niyo rin ba sa Bible sa Matthew 25 na yung sa lahat ng bagay pero nagkait sa mga mahihirap, sa mga dukha, sa mga walang-wala. Kaya provide ng Lord, kaya pinadaan ng Lord ang resources niya sa kamay mo, hindi para sarilihin mo, kundi para gamitin mo sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Sino pong nakakaintindi ng sinishare ko? Ngayon pa lang, i-practice na natin. Tayo kasi parang ganito, ako lang pa to. Gusto ko, dapat marami ang ibigay nila sa akin para makagawa ako ng mabuti. Minsan ganun eh. Kahit yung maliit na yan, pag alam mo, meron niyang spiritual assignment. Amen. Merong spiritual assignment, wag niyong wawalain, unahin niyo muna ang sa Panginoon. Pangalawa, sa sinasabi ng Panginoon. Pangatlo, dun sa nangangailangan. Kung po ninyo, pag ginawa niyo po yan, higit na ani at kagalakan ang inyong mararanasan. Palapan po natin si Lord, to God be the glory. Kaya pag dumating po sa punto na kayo po yumaman, pag dumating sa punto na kayo umunlad, meron pong spiritual assignment ang wealth, meron pong spiritual assignment ang riches. Amen po ba? Natutunan ko yan noon pa, kaya sabi ko, Lord, make me more wise and wealthy. Kasi yung aking katalinuhan at kayamanan, alam ko kung saan ang paggagamitan. And I do believe God continually supply sa buhay ko. Pakisabi siya katabi, kaya pala. Ako kasi, ang iniisip ko, kulang na nga lang, magtaya ako sa luto, brother, sister eh. Para pag yumaman ako, mabibili ko na gusto ko. It's gambling. Gambling is not God's principle. It's human principle. Are you with me po? Sundan mo yung prinsipyo ng Panginoon. Sundan mo yung precepts ng Diyos. Sundan mo yung salita ng Diyos. Sundan mo yung plano ng Diyos. Hallelujah. Number 2 po, iukol natin ang ating panahon sa paggawa ng pinakamabuting bagay. Pastor, wala akong pera. Hindi ako mayaman eh. Anong gagawin ko? Minsan may mga ganun eh. Ang iba nga, saka na pag may pera na ako mayaman, sa ko gagawin yan. Kapatid, wag mong sayangin sa kakaghanap ng pera ang buhay mo. Yung panahon na binigay sa iyo ng Panginoon, that is great enough an opportunity para makagawa ka ng kabutihan. Alam niyo yung pupunta tayo sa pinakamabuti. For example, mamaya na lang, banggitin ko, Lord help me. Maalala ko yung bagay na yan mamaya. Dito sa Marcos chapter 3, verse 4, nung ang Panginoong Hesus nag-serve, pakisabi nga sa iyong katabi, nag-serve. Sino po sa inyo ang nagsiserve? Taas yung kamay. Mga nagsiserve dyan. Ayan. So, nung ang Panginoon nag-serve, katulad natin na nagsiserve, yung kanya pong buhay ay tila na-serve sa sangkatauhan with the mission to set the people free from sickness, illness, oppression, depression, and to preach the gospel of the kingdom. Nung ginagawa niya po yan, siya po ay na-persecute. Siya po ay inatake. Dahil gumagawa siya ng pinakamabuti. Paano siya inatake? Hindi yung inatake ng Isaya. Kasi iba, nung binigay ni Pastor, kinain lahat, inatake ng Isaya. Ito titingnan natin. Makikita natin dito, nung ginamit niya po ang kanyang panahon sa pangangaral at ng magandang balita at paggawa ng mabuti ayon sa disenyo ng Diyos sa kanya, then he was persecuted. Batandaan niyo po, there is no legislation to do good. Walang batas na nagbabawal sa paggawa ng mabuti.
Pero mga taong sadyang hangal na talagang ipipersecute ka kapag gumagawa ka ng mabuti. May mga ganun eh. Sumusunod ka sa salita ng Diyos, pahihintuin ka, pagbabawalan ka. Amen po ba? May mga taong ganun. Pero dito, sa part nito, sa Luke chapter 16 verse 9, kasi ang paggawa ng kabutihan is limitless. Ang paggawa ng kabutihan way beyond boundaries. Ang paggawa ng kabutihan. Amen. Isa lang naman ang ano dyan eh, ang against adversary o ang kaaway. Kasi ang kaaway hindi naman gumagawa ng totoong kabutihan. Are you ready po mga kapatid? Lagi ang plano niya, plano sa kasamaan. Tayo ng mga anak ng Diyos, minsan gumagawa tayo ng kabutihan pero may pagpapanggap, pero sinasaway tayo ng Bible na huwag pagpapanggap o pakunwari ang ating paggawa ng kabutihan. Are you ready po mga kapatid? So dito, sabi po, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anong sabi ng Lord? Gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong sorry po. Pagkatapos, I got wrong. Marcos chapter 3 verse 4. Pagkatapos tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit sila'y hindi sumagot. Meron pong gawain tayo na magzizip ng kanila pong mga sinasabi sa atin. Ang paggawa po ng mabuti, walang panahon, walang oras. Lahat yan. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, sabi sa Bible, gumawa tayo ng kabutihan. Ngayon, araw ng pamamahinga, humayo ang Panginoon para mag-serve, para mag-set free, para gumawa ng kabutihan. Humayo ang Panginoon, even araw ng pamamahinga, nung siya po nag-ministry dito sa lupa. Sa paggawa ng mabuti, walang pamamahinga. Are you with me po mga kapatid? Amen po ba? Nasusunod po ba? Sa paggawa ng mabuti, walang pamamahinga. Kailangan consistent. Kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang journey sa paggawa ng mabuti. So si Lord, ginawa niya, nagpagaling siya ngayon ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Then suddenly, merong mga opposition, may mga impostor, may mga attackers, ina-attack siya. Hindi sa Diyos ito. Bakit siya nagpapalayas ng demonyo, nagpapagalang ng may sakit sa araw ng pamamahinga? Kaya tinanong sila ng Panginoon, alin ba ang naaayon sa kautusan? Sa araw ng pamamahinga. Kasi parang araw ng pamamahinga, para limitasyon, limitahan ang tao sa kanilang ginagawa. Tingin kayo sa akin, maintindihan niyo po. It is not a violation. It is the Word of God. Ang sabi ng Lord, ang gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Ang pumatay o ang bumuhay? Alin yung mas mabuti? At sabi doon, hindi sila nakasagot. Kaya tinuloy pa rin ng Panginoon yung kanyang misyon na gumawa ng mabuti kaysa araw ng pamamahinga. Minsan sa buhay natin, tingin kayo sa akin, marami po sa atin pagod na. Kasi hindi gumagawa ng mabuti. Mabuti bang magpunta sa church every worship service? Yes, mabuti. Kasi naayon yun sa salita ng Diyos. Mabuti bang magbigay sa ating kapwa? Yes, mabuti, naayon sa salita ng Diyos. Mabuti bang manalangin at ipanalangin ang ating kapamilya, ang ating kapwa, kaibigan, kakilala? Yes, mabuti yan. Mabuti bang magpuri sa Diyos? Mabuti bang magkaloob sa Diyos? Yes, mabuti yan. Tuloy natin yan. Pero yung pinakamabuti dito na sinasabi ng Panginoon, yung bumuhay ng patay, tingin sa akin, maraming mga tao ngayon, buhay sa physical, patay sa spiritual. Ikaw lang ang hinaantay. Kasi wala akong pera. Meron kang magandang balita, meron ka pang panahon. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para yung patay sa spiritual na yun, na buhay sa physical, mabuhay sila. Kung kikilos ka na walang limitasyon. Ang Panginoon, hindi nalimitahan ng kanyang sarili,
Arawin ng pamamahinga, magpahinga ako. Kasi pagdating sa paggawa ng mabuti, walang pamamahinga. Walang limitasyon. Walang legislation na nagbabawal sa paggawa ng mabuti. Pero bakit tila merong batas ang kaaway na binibigay? Tila ang demonyo nag-iimbento siya ng kaisipan. Alam mo, sinagot ng Panginoon, mga mapang-imbabaw, sabi niya. Kung kayo nga, pag ang inyong tupa o kambing o baka nahulog sa balon kahit araw ng pamamahinga, iaahon nyo yan? How much more itong taong ito? Ang ibig sabihin po ng Panginoon, yung pinakamabuti na gagawin natin, hindi lang dun sa may pakinabang sa'yo, kundi yung kaluluwa ng tao na dun siya namatay. Yun yung pinakamabuti. Kaya minodel na, ginawa na ng Panginoon. Pinapalaya niya ang mga taong ito. At itong mga nakikinig din sa kanya, nagkakaroon din sila ng wisdom. You see, ang pinakamabuti dito, magligtas ng buhay. Pinakamabuti dito, mag-abot ng kaluluwa. Gamit po yung ating panahon. Tingnan niyo po, ilang taon ka na ngayon? Ilang taon ka nang tinanggap ang Panginoon? Ilang taon ka nang nag-worship sa Lord? Pero did you ever win souls for Him? Did you ever work out and bring souls for Him? It's a painful question, but it's a productive question once you are responsible and reliable sa paggawa ng mabuti. Two things. Pagamitin ko ang aking pera, ang aking panahon, sa paggawa ng mabuti sa aking kapwa. Kapag itong kapwa kong ito, wala pang relasyon sa Panginoon, hindi pa kilala ang Panginoon. Sa pamamagitan nito, alam ko, maliliwanagan siya. O sa pamamagitan ng pinapahayag kong salita, anointing, access, and ability, even yung authority at kapangyarihan ng Diyos na binigay sa akin, gagamitin ko sa aking kapwa. Yung panahon na binigay sa akin ng Panginoon, gagamitin ko yan para ano? Para magligtas ng kapwa. Sa unang Pedro chapter 3 verse 14, at sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Palapan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya huwag kayong malungkot sa mabuti ninyong ginagawa. Pero ang pinakamabuti na ating ginagawa, yung pag-abot sa mga hindi paligtas na kaluluwa. Yan ang pinakamabuti. Sakali mang usigin kayo ng kapamilya ninyo, kaibigan ninyo, kakilala ninyo, tuloy mo lang ang ginagawa mong mabuti. Huwag kang magpahadlang. Huwag kang magpahila. Sabi sa Bible, mapalad pa rin kayo. Sa unang Korinto chapter 10 verse 33, sabi ni Paul, sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. So parang yung ginawa ni Lord nung una, tingin kayo sa akin, yung ginawa ni Lord nung una, kahit araw ng pamamahinga, walang pamamahinga sa paggawa ng mabuti. Tuloy pa rin. Amen po ba? Ibig sabihin, walang limitasyon ang paggawa ng mabuti. Habang may panahon, gumawa tayo ng mabuti. Are you with me po mga kapatid? Amen. Sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sabi ni Paul, sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan. Alala niyo yung sinabi ko kanina kay Alta, no? Hindi niya inisip yung sarili niyang kapakanan. May sa Lord dito, tama yan. At pangtulong ko ito sa kapwa, tanim ko ito sa kawang gawa. So meron na akong pera, meron pa akong panahon, it's a great combination. Si Pablo kasi, he is a great model when it comes sa tupi na ito. Meron siyang pananalapi at meron siyang panahon. Kaya yung kanyang pananalapi at panahon, ginugol niya yung sa mission. Kaya sabi niya, it is blessed to give than to receive. Therefore, he always give. Binibigay niya lagi ang kanyang pananalapi, binibigay niya lagi ang kanyang panahon doon sa mission, sa paggawa ng mabuti. Ang tanong ko sa inyo, saan nyo nga ba nilalagay ang inyo pong pananalapi? Where did you invest most of your treasure and time? You know, I decided to invest my treasure and time sa magandang balita, sa kaharian ng Diyos.
sa pagtulong sa kapwa. Most of my treasure and time, I invest there. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat meron talaga yung interest return. 100% na pagpapala. 100% na peace. 100% na joy. 100% na righteousness. Sino pa ang gusto na ganung buhay? Pakitaas yung kamay. Praise the Lord. If you want it, then take it. Tularan natin si Paul. Sabi niya, hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Wow. Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Pwede bang lahat tayo tumayo? Ang pinakamabuti na nagagawa po natin, alam niyo kung bakit? Hindi lang yung tumulong sa pangangailangan nila, kundi tumulong tayo para sa kaligtasan nila. Okay ba sa inyong audio sa church? Medyo nagputol-putol sa amin. Okay lang ba audio? Okay lang? Okay lang. Sige, tuloy ko po. Medyo nagputol-putol yung audio namin dito. Praise the Lord. Ang pinakamabuti na pwede nating magawa sa buhay nito, alam niyo kung ano? Gamitin natin yung pera at panahon natin at ang buhay natin para mag-akay ng ating kapwa pabalik sa Panginoon. Yan po ang pinakamabuti sa lahat. Wala nang higit pa dyan. Yan po ang pinakamabuti sa lahat. Na meron pong naliligtas na kaluluwa gamit ang buhay mo at buhay ko. Amen po ba? Amen. At pag ginawa natin yan, amen, merong matinding reward ang Diyos sa atin. Hindi lang dito sa lupa, maging dun sa langit. Kaya sabi ni Solomon, isang pinakamatalinong hari sa Bible, mga ngaral chapter 3 verse 12, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya. Alam niya yun. Magpakaligaya ka ng tama. Amen. Paano bang magpakaligaya? Pag marami kang nakitang masaya dahil sa resulta ng buhay mo, the true joy. It is blessed to give. It is more joyful. Napakaligayang tingnan na ikaw yung ginagamit para sa iba. At sabi sa kasunod, at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Wow. Sino sa inyong handang gawin ang hindi lang mabuti, kundi yung pinakamabuti? Package yan. Gagawa ako ng kabutihan, pero itutuloy ko, gagawin ko din yung pinakamabuti. Ano yung pinakamabuti? Yung nagre-reflect sa langit. So for example, ano ba? Okay. Thank you, Lord, for reminding me. Before I end, yung pera at panahon na binigay sa'yo ng Panginoon, meron niyang matinding mission. Ikaw, meron kang matinding mission. Believe me. Tingnan niyo. Yung tinulong mo sa yung kapwa, like, for example, gamitin ko yung sino ba yung sa gitna? Si Jen ba yan? Dalawang Jen. Si Jenny Lynn lang. Si Jenny Lynn bawa, tinulungan ko siya ng pera. Amen? Tapos, binigyan ko siya ng pera, marami, siguro mga 1 million. So, bigyan kita ng 1 million para makapag-aral ka, para matapos mo ang kurso mong nursing. So, tuwang-tuwa siya, iti-tuition ko na yun hanggang 4th year college ako, uniform, everything. Thank you po sa provision. So, naitawid ka sa iyong pag-aaral, amen? Umokay yung buhay mo, pero hindi ko na ipakilala sa iyo ang Panginoon. Hindi mo nakilala ang Panginoon. Hindi mo narinig sa akin ang magandang balita patungkol sa kaharian at kagandahang loob ng Diyos. Patungkol sa serbisyo at sakripisyo ng Panginoong Hesus. Na-enjoy mo yung blessing doon sa school. Nagkaroon ka ng mga barkada na korap. Nagkaroon ka ng mga hindi kilala ang Diyos. Napasama ka doon sa mga nagbibisyo, sa mga gumagawa ng kung ano-ano. Pero natapos ka sa pag-aaral. Sakto pag-graduate, nakaranas ng karampot na dahil binigyan, pero dahil hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi ko sinira sa'yo magandang balita. Hindi natin alam, at the end pala ng college, hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Dahil wala siyang relasyon sa Panginoon, dahil hindi natin ipakilala ang Panginoon. What do you think?
Dahil hindi niya kilala ang Panginoon, hindi niya tinanggap si Jesus as personal Lord and Savior. So walang kaligtasan. Maril na itawid siya sa kanyang pag-aaral dito sa lupa, pero sa ating tulong, hindi siya maitatawid sa langit. Kaya habang ikaw at ako buhay pa, may panahon dito sa lupa, yung pera at panahon, package gamitin natin. Tutulungan ko itong taong ito, pero babahaginan ko ito ng magandang balita. Amen po? Hindi magandang maleta magandang balita. Maleta na maraming pera. Hindi, magandang balita na maghahatid sa kanya papunta doon sa buhay na walang hanggan. Are you following po mga kapatid? Sino sa inyo ang gusto ng ganong misyon? Gagawin ko ang mabuti at pinakamabuti. Dalawa lang naman ang misyon natin eh. Yung mabuti at pinakamabuti. Sino po ang gusto ng ganong mag-mission simula ngayon? Praise the Lord. Minsan sabi ko, Lord, ang ibibili ko ng damit, tutulong ko na lang sa kapwa, gagawin ko yung mabuti. Kasi pag ibibili mo ng damit, napabuti ka ng 1 linggo lang. Next week, maghahanap ka na uli ng damit. Are you with me po? Pag kinain mo yun sa restaurant ng marami, bukas maghanap ka uli ng pagkain. Pero pag ginawa mong kabutihan sa kapwa, nadala mo ito sa harapan ng Panginoon, then great is your reward in heaven. Naalala ko noon, sorry po, magkwento na lang ako, ginaganahan ako mag-share ngayon. Glory to God. Meron pong 4 na mga professional na yung 3 medyo mayabang sa kanilang nagawa, yung accomplishment nila. Yung una, yung doktor, sabi ng nag-usap-usap silang 4, pero yung isa, tahimik lang yung isa, simple lang yung isa. Doktor, attorney, engineer, saka teacher. Sabi ng doktor, alam nyo, magaling akong doktor. Dami kong natulungan ng pasyente, dami kong naoperahan. Yan yung accomplishment ko. Siyempre, yung mga tao, palakpakan sa accomplishment niya. Wow, galing mo naman, Doc. Dami mong naoperahan, dami mong natulungan. Tapos sabi naman ng attorney, ako din. Dami kong natulungan. Dami kong naipanalong kaso. Hindi na nahatulan ng masama, kahit yung masama, hindi nahatulan ng masama. Yung mga ganong attorney, di ba? Hindi nahatulan ng masama ang masama. Pinagtanggol ni Doc ang masama. Ay, ni attorney. May mga ganong attorney. Pero hindi lahat. Ang mga mananampalataya na attorney na pinagtatanggol lang tama. Kasi sila ay kapanig ng Diyos. Sila ay kapanig ng Panginoon, hindi sila kapanig ng pera. Pera-pera lang. Hindi, purpose talaga. Dami niya pala. Palakpakan yung mga tao. Grabe ang accomplishment ng attorney. Yung isa naman, yung engineer, sabi niya, ako, dami ko na ipatay yung building. 10 story, 20 story, 100 stories. Ang dami. So, palakpakan yung mga tao. Galing mo talaga, engineer. Tapos, siyempre, yung dun sa dulo, tinanong, ikaw, teacher, ano ang accomplishment mo? Siyempre, hindi makasagot yung teacher. Parang nahiya siya. Kasi wala naman siyang pinagaling na operahan na may sakit. Wala naman siyang ipinagtanggol. Wala naman siyang naipatay yung building. So, hindi siya makasagot. Pinilit siya, ikaw sumagot ka. Anong accomplishment? Sabi niya, simple lang yung accomplishment ko. Sabi niya, itong 3 ito, estudyante ko ito. Di ba, palapakan mo natin si Lord. To God be the glory. So, ako ang nagturo dito. Ako ang nag-guide, nag-lead dito. Amen. That's why they are better because merong nag-sacrifice, nag-serve na teacher. Kaya huwag niyo pong maliitin ang inyo pong ginagawa. Pag natutunan niyo po ito, gamitin niyo po ang inyong pera at panahon. Sabi ni Pablo, hindi ko inuuna ang aking sarili. Ginagawa kong lahat para mabigyan ng kagalakan ng lahat. Para maligtas sila. Kasi pag yan ang pinakamabuti. Yung magligtas ng kaluluwa, mag-abot ng kapwa, yan ang pinakamabuti na nagagawa ng isang mananampalataya dito sa lupa. Yan ang pinakamabuti na nagagawa ng isang Kristiyanong katulad mo at katulad ko dito sa lupa. Yan ang pinaka-the most na dapat tinutuunan natin ng pansin. Sometimes forget about things.
But think about tao. Lord, itong tao na ito nangangailangan. Kang magpayaman. Tapos magiging madamot ka lang naman. Hingin mo, Lord, paunlarin mo ako. Bigyan mo ako ng maraming ganyan para magamit ko, Lord, sa advancement ng inyong kaharian. Amen? Are you with me po? Kaya, bilang conclusion, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. 2 Thessalonica chapter 3 verse 13, mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Galatians chapter 6 verse 9 to 10, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. May ani, may harvest. Amen po. Verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Amen po ba? Hindi kasama alien dito tao. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, ma-Gentiles man yan o Jew, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen po ba? And 1 Thessalonica chapter 5 verse 15, huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Kasi marami, pag ginawa ka ng masama, huminto ka na sa paggawa ng mabuti. Sabi dito, sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa sa lahat. Palapakan po natin si Lord. Amen po ba? Pag hindi ka nakaganti doon, hayaan mo na. Pero gusto mong gumanti, sabi sa Romans chapter 12 verse 17, mabuti ang iyong ganti. Pero kung hindi man, magpatuloy ka. Ang iba kasi humihinto. Sino sa inyong ganito? Ginok ka lang? Napikong ka na? Parang ayaw pa nang gumawa ng mabuti. Parang nag-parking ka agad. Tapos mamaya nag-malfunction ka na. Parang nakikita mo yung mga nangyayari sa transformer. Buhay natin parang nadideform. Dapat manatili tayong transform. Amen? Pag nakita niyo pag nadideform, parang nagwi-wiggle-wiggle. Tama po? Pag nagwi-wiggle, danger yan. Tingnan mo yung katabi mo. Nagwi-wiggle-wiggle ba yan? Kailangan lang yan ng alignment o repair. Are you with me po mga kapatid? Sino sa inyo ang naa-align na ang kanyang buhay sa disenyo ng Diyos? Taas yung kamay. Sino sa inyo naa-align na ang kanyang buhay sa layunin ng Diyos sa pagkalika sa kanyang? Praise God, to God be the glory. Two more verse po, sabi po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 20, ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen. Walang mawawala. Dadaloy sa atin ang pagpapala. Ang ating Panginoong Hesus, ay sila yung mga matitindi nating model at ang ating pong kapatid na si Apostle Paul, sabi sa unang Corinto chapter 11 verse 1, tularan ninyo ako, sabi niya, katulad ng pagtulad ko kay Kristo. So si Lord yung ating example at si Paul, as long as he followed the Lord, we follow Paul. Are you with me po? As long as I follow the Lord, then follow me. Ngunit kung makaranas man tayo ng mahirap na sitwasyon dahil sa paggawa ng mabuti, amen, pagtulong sa kapwa, pag-abot sa kanila pabalik sa kaharian ng Diyos para sila maligtas. Then ano sabi sa Bible? Pagpapalain kayo. Sino pang magpapala? Ang Diyos. Magbigay ka sa iyong kapwa, bibigyan ka ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, umaapang. Humayo ka, gawin ang mabuti, mangaral ka ng magandang balita sa iyong kapwa, akayin sila pabalik sa hari at sa kaharian. Gaano man kalaki ang iyong pinagpipray, gaano man kalaki yung dream mo, desire mo sa buhay mo. Sabi doon, ipagkakaloob ng inyong Ama pag humingi tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi doon, bago ka humingi, gawin mo muna yung hinihingi niya sa'yo. Mukha ka ng lalong mabuti. Humayo ka at magligtas ng iyong kapwa. Humayo ka mag-abot ng iyong kapwa. Gamitin mo ang iyong panahon. Amen po ba? Gamitin mo yung panahon. Kung mapera ka, gamitin mo din yung pera. Bibira ako nakakita ng ganun Ginagamit ng kanyang pera at panahon para sa pag-abot ng kaloob, bibihira. Kasi ang tao minsan, gutom sa salapi. Pag nagkaroon ng pera, parang
Kakataon ko na to para magpakabusog, mabili ang gusto ko, magpakasasa na hindi yan ang plano at purpose ng Diyos. Huwag mong gamitin sa ganyan. Kundi, ngunit kung magtiis man kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, ang Diyos pa rin, bukas ang kanyang pagpapala. For our blessing verse, final verse sa 1 Peter chapter 4 verse 19, sabi po, kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Ayun po ba? Yes, temporary itong pinagdadaanan ko. Ganito ang pagkalikha sa akin ng Diyos. Sabi po, at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Pwede bang palapan po natin si Lord? Praise the Lord. At kanina po, it is not an accident na nag-devotion ako. Dito sa Awit chapter 12 verse 6, sabi po, ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. Ang katulad niya ay pilak na lantay, tinunaw sa hurnong hinukay, 7 beses na pinadalisay. Yan po ang pangako ng Diyos. Yan po ang pagpagpala ng Diyos. Prinepare niya na ito sa mga taong gumagawa ng kabutihan na anak niya, at nagtutuloy sa paggawa sa pinakamabuti. Dahil ang gusto ng Lord, marami ang maging anak niya. Ngayon, I want to ask you yung commitment. Amen. Yung commitment natin. Amen. Hindi lang basta consistency, kundi commitment. Magkukommit tayo ngayon sa paggawa ng mabuti. Wala tayo, hubot-hubad tayo nung dumating sa sanlibutan. Walang damit. Amen po? Baby. Pero sinupply tayo ng Panginoon. Kasi meron tayong misyon. May ginamit ang Diyos sa atin, magulang natin tumulong sa mga pananalapi, pastor o missionary o brothers and sister, leader, ginamit ng Lord para mag-evangelize sa atin. Binahagyadan tayo ng magandang balita, it's about time, magkaroon tayo ng commitment. Papagamit ko ang aking pera, ang aking panahon, aking pagkatao, yung natutunan ko na salita ng Diyos sa aking kapwa. Kapatid, hindi ka mawawalan. Sabi doon, ikaw ay mag-aani. Ikaw ay tutugunin ng Lord. Ikaw ay pagpapalain. Hindi ka mawawalan. For the last 20 years na ginawa ko yan, at marami pang mga tao nagpatuto, hindi sila nawala. Sapagkat ang gawa mong mabuti ay tanim yan na pinoprotektahan ng Panginoon. Ulitin ko po, ang gawa mong mabuti sa iyong kapwa at pinakamabuti ay tanim yan na pinoprotect ng Panginoon. Ang harvest dyan, protected ng Panginoon. Hindi yan kayang i-touch ng kaaway. Amen? Kung bakit wala tayong accomplishment, wala tayong harvest, wala tayong tagumpay, wala tayong peace, na sunod-sunod, sabi sa Bible. Napabayaan natin ito. Nag-malfunction tayo or na-stuck tayo. I pray mga kapatid, na ngayong gabi walang na-stuck sa atin. Na-stuck ka sa paggawa ng masama. Na-stuck ka sa mga bisyo. Na-stuck ka sa social media. Kaya sabi siya katabi, buhay yata natin itong pinag-uusapan na naman. So, na-stuck tayo sa maling relasyon. Kaya nauwi tayo sa maling direksyon. Na-stuck tayo sa maling dream na hindi design ng Lord. Amen? Nagmamalfunction tayo. No wonder parang ang hirap. Kasi ayaw mong magpa-correct. Ayaw mong magpa-disciple. Ayaw mong magpatama ng buhay. Andyan yung salita ng Diyos, andyan yung lingkod niya pinadala sa'yo. Ayaw mo. Nakakasawa pag malfunction. Nakakasawang mag-stuck. Pero sabi sa Bible, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti, lalo na sa pinakamabuti. Kung tayo pong lahat gumagawa ng kabutihan at pinakamabuti sa ating kapwa, there is a great joy in heaven. Dahil sa buhay mo at sa buhay ko kapatid, na narito sa lupa. Yan ang contribution natin, great joy in heaven. Tuloy ka sa kabutihan at sa pinakamabuti. Tulungan mo ang iyong kapwa sa kanyang pangangailangan, sa physical at sa spiritual. Package yan.
Pag yan ang mission mo, namumuhay ka ng tama ayon sa pagkalikha, dahil yan ang layunin ng Diyos, ang Lord sa langit, kailanman, hindi niya i-withhold yung blessing. Sabi niya, dahil trustworthy itong aking anak ni ito, hindi ko ito pagkukulangin. Isusupply ko ito. Isusustain ko ito. Isusupport ko ito. Yung kanyang dream, dadaling ko siya doon. Yung kanyang destinasyon, iingatin ko siya doon. Bakit po? Kasi habang siya nagkakaedad, simula dalaga, binata, tumatanda, ay napakainam niyang tingnan. Hindi siya nagko-compromise, nagko-conform siya. Nagsiserve siya, nagsasacrifice. Sabi ng Lord, tunay ko nga siyang lingkod, tunay ko nga siyang anak. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hindi ko siya pwedeng talikuran. Bubuksan ko ang durungawan ng langit para sa kanya. Amen. Poprotect ko siya. Amen. Ang pagpapala niya, hindi pwedeng makancel o di overflowing yung pagpapala. Alam niyo, akala niyo simple lang itong topic na ito. Sabi ng isa nga, alam ko na yan, narinig ko na. No. Hindi pa. Pinagbingi-bingihan natin. Agoy. Sa ganun eh. Ang mga bagay na alam mo, na mabuti na hindi mo ginagawa, pinagbingi-bingihan natin. But it's about time. Hindi tayo magbibingi-bingihan. Magbubunga tayo dito. Amen po ba? Amen. Dahil nagbubunga ka, mag-aani ka ng higit na kagalakan sa buhay. Sabi sa Bible. Huwag tayong magsawa, huwag tayong mapanghinaan, huwag tayong mapagod, huwag tayong tamarin sa paggawa ng mabuti at pinakamabuti. Dahil yan po ang bayan, ang simbahan na nagbibigay kaluguran, kapapurihan, kadakilaan sa Diyos. At sabi doon, even yung mga unbeliever, even yung mga tao sa labas, nagpupuri sila sa Diyos because of your good deeds and great deeds for them. Ano yung good deeds? Once you do good. Ano yung great deeds? Once you share the gospel and lead them back to the King in His kingdom. Palaban po natin si Lord. To God be the glory. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon, Amang Banal. Taas po natin ating mga kamay. Marami pong salamat sa inyo pong salita. Tunay nga po, Diyos, na ang espiritu ng pagkastak, espiritu ng pagka-malfunction, espiritu ng bad influence, Panginoon, shall vanish in our face in Jesus' name. At simula ngayon, Panginoon, set free na kami, Panginoon. We redeem and repair by your words, and we are now preserved by your words, Panginoon, and ready to move forward towards the purpose, towards your will, Panginoon, towards your ways, Lord, accomplishing your design sa buhay po namin. Marami pong salamat, Lord, sa treasure and time, even talents na binigay mo sa amin. We'll use it, Lord, for the advancement of your kingdom. Lord, may your Holy Spirit, Panginoon, patuloy na mapagyabong, mapagbunga ito sa buhay namin as we invest our life and resources na pinagkatiwala mo. Salamat po, Panginoon, simula ngayon, O Diyos, hindi na kami maging dream catcher lang, Panginoon, but we catcher of your desire and design para sa mga nangangailangan. Hindi lang po kami nag-a-after po ng aming career, kundi even we carry this calling and design. Salamat, Panginoon. Simula ngayon, I declare and decree, marami ang aming magagawa. Malawak ang aming ma-accomplish. Malayo ang aming mararating. Not our might nor our power, but by your help, by your provision sa amin as we pursue this vision, Panginoon, na gumawa ng kabutihan at pinakamabuting bagay sa buhay ng aming kapwa, kapamilya, kaibigan o bagong kakilala. Anoint us, O God. Here am I, Lord. Use us.
Here am I, Lord, send us. Here am I, Panginoon. Gamitin mo kami for your glory. Thank you for the middle of this week, Lord, that we are loaded, we are well-fed ng inyo pong banal na salita. Ikaw lamang po ang nakita at narinig. Tayong salita ay maitanim sa puso't isipan, silyuhan po ng iyong Espiritu Santo na hindi manakaw, hindi mawala. Kaya simula ngayon, Panginoon, ang buhay namin, O Diyos, ay instrumento para magdala ng influence at impact sa iba. Malayo po aming mararating. Marami ang aming magagawa. Malawak matatapos namin na gawain. Salamat po, Ama. Jesus name we pray. Amen. Palapan po natin si Lord to God be the glory. Praise the Lord. Maraming salamat mga kapatid sa church sa inyo pong patuloy na pag-attend sa ating midweek service. Sa mga kapatid natin sa online, we'll see you sa Saturday and Sunday. God bless us all po. Yan po, thank you po sa inyo pong lahat na naki-join sa atin pong midweek service dito po sa online. Amen. At tayo nga pong lahat ay tumayo, tayo po'y dadako po sa ating pagbibigay sa atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. So, yan po, encourage ko rin po sa inyo kung kayo po'y magsisend ng inyong tithes and offering dyan po sa GCash number na nakalagay po sa ating screen. Yan, TV screen po natin. So, yan po, marami pong salamat muli sa inyo pong pag-join sa atin pong midweek service ngayon pong araw o ngayon pong gabi. Amen. Hallelujah. Brother Jason, puntahan muna please. Amen. Thank you, Brother Mark. Sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Tayo po'y manalangin po sa ating Panginoon. So, pikit nga po natin ang ating mga mata. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon bilang pagtatapos po ng ating pong gawain ngayong gabi. Amen. Hallelujah. O Amang Banal, muli o Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na kami po'y napaalalahanan muli, Panginoon Lord God, na sa paggawa po ng mabuti, O God. Ito po'y amin pong ikikip sa aming mga puso, Panginoon Lord. I pray, O God, na hindi lang po, Panginoon, kami, Panginoon, na makarinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. At salamat din po sa iyong anak na ginamit, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong salita. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon, kasama po ng kanyang pamilya, O Diyos. Sa amin din po, Panginoon, na nakarinig muli, Panginoon Lord God, hindi po namin hayaan, Panginoon, na kami po'y mastak, Panginoon Lord God, gawin po namin ang nais mo, ang kalooban mo, Panginoon Lord God, in the name of Jesus' name, Lord. Sa amin pong pagpapala na iyong pong ipinagkalob sa amin, Panginoon, sa mga kamay na ginamit mo, Lord, na nagbigay, O Diyos, ay ito po'y isa, Panginoon Lord God, na ginagawa po namin, Panginoon Lord God, upang maibalik po namin ang pasasalamat sa iyo, Panginoon Lord God, sa mga kamay na ginamit, Panginoon, na magbigay, Lord God, ibalik mo sa kanila, Panginoon, ng hustong takal, siksik, ligat, umaapaw na pagpapala, ibalik po sa kanila. Maging, Panginoon, mga kapatid po namin online, Lord, na nakis-join, nakisama, Panginoon, ngayong gabi sila man din po iyong ingatan, pagpalain, Panginoon, at sa lahat po ng aming mga kapatid na narito sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, sa aming pong pangsamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, kung paano mo sila, Lord, iningatan. Papunta rito, Lord, ay higit mo po silang ingatan pa uwi sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Salamat po, ito lamang po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, hallelujah. So, yan po, muli, maraming pong salamat sa mga nakijoin po. Yan, dito po sa actual, amen. Hallelujah. So, God bless you po sa inyong lahat. See you on next Sunday sa ating pong Sunday Celebration. God bless you po and shalom everyone.